Nakakatakot ang mundo, no? Sa dami ng nangyayari, hindi mo na minsan alam ang dapat mong gawin. Isipin mo, gigising ka ng maaga para makipagbakbakan ng ganito sa kalye. Nakakatakot ang mundo. Tignan mo to, for example, yung mga batang yon, hindi ba dapat may nagbabantay sa kanila? Tapos, ito naman, high school students pa lang, may boyfriend-girlfriend na? Bakit kaya ganito ang mga nangyayari ngayon? Kagaya ng mga batang yon, hindi naman nila dapat gawin yun. Maraming gulo, mga sakit, kahirapan, mga masasamang loob, kaliwat kanan ang hindi magagandang impluwensya sa mga bata. Hello guys, paplok natin nanay ko. O bakit? Ito ulit. Loko-loko ka talaga! Nagpapahinga nanay mo eh! Nakakatawa ba dapat yun? Prank sa nanay mong nagpapahinga? Ay, ito na ba ang gusto talagang influencer ng mga bata ngayon? Kaya buti na lang, nakinig ako sa mga sinabi ng papa ko. Iyon ang mga naging panlaban ko sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Pero, the world can wait. Basta ako, gagraduate ako ngayon. Ate! Bayad mo. Ay! Sorry, Manong. Ito po. Sige, ingat po kayo ha. Congrats. And now, may I please call on the stage Samantha Angela G. Bautista, BS in Civil Engineering, summa cum laude. Okay lang kaya si Sam? Hay nako, si Sam talaga. Hanggang dito dinadala ang pagkaklamsi niya. Ganyan naman po talaga ang buhay, di ba? Minsan, madadapa ka. Pero, ang importante, tuto tayong bumangon ulit. Laban! Kakaiya pala to. To our honorable guests, Board of Regents, University Executive Officials, Deans, other university officials, faculty members, parents and guests, and my fellow graduates. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sigurado ako, lahat tayo nakakaramdam ng iba't ibang emosyon ngayon. Masaya, kinakabahan, excited. But most of all, I hope you all feel proud. Marami tayong na-experience bilang isang estudyante. Pero, mas marami pa tayong pagdadaanan paglabas natin ng university. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Pero para sa akin, malayo pa, pero malayo na. Throughout our journey, maraming nakitawa at nakiiyak sa atin. Isa na dyan ang ating mga magulang. And with us today are our parents and our parental figures who have given their best for us. Minsan, kahit nahihirapan sila, alam natin na they continue to work hard for us. Naalala ko nga nun, sabi ng papa ko, hindi siya napapagod.
Hala, ikaw kasi. Lagot ka sa papa niya. Hindi ko naman siya nataya. Bakit ako? Hindi naman masakit to. Mas masakit pa yung injection. O, ano nangyari, Sam? Nagpo ako pa. Wait lang antayin mo ako. Okay, pakihawak nga muna si Maya. Sure, akin yung kitty baby na yan. Hindi ba masakit, anak? Hindi po, Papa. Ayan, okay na. O, ano ba kasing nangyari? Nakikipagpatintero po ako kina Joshua. Ganyan-ganyan. Tapos, natapilok po ako. Ang brave naman pala talaga ng anak ko Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Pero anak, kung talaga masakit, huwag mo pipigilan ha. Hindi ko na po kailangan umiyak kasi ate na po ako. Thank you po, Pa. Pa, maglalaro na po ako ulit. O sige, anak, mag-ingat ha. Mil, parang mature na yung batang yan. Di ba, no, Maya? Parang matanda na umusap ate mo. Papasok na kami ni Maya. Bye-bye, Maya! Tol! Saan ngayon magko-construction yan? Hindi. Yung mga natira kasing kahoy galing dun sa pinanggawa ng bahay nila tatay. Baka magamit mo lang. Naalala ko kasi yung ginawa mong lamesa. Galing nun. Ayos, Tol. Salamat. Ang gaganda nito Tsaka sa'yo na lahat yan. Kasi alam naman nating walang gagawing mabuti si Juancho dyan. Napilo ako na hindi creative. Alam ko namang pugian lang tsaka apil yung may aambog ko sa friendship natin, di ba? Nakakasama na rin maging kwapong. Ano ba yan? Tulungan mo na nga lang ako dito, Bilo. Lo, Nalilipasan na naman ng gutom yan. ba't ganon? Pasok po. Nandun mo para bukas, anak. Thank you po, Pa. Ano isusuot mo bukas sa church? Bukas ko na lang po aayusin, Pa. Anong sabi ko tungkol sa pagsamba? Importante po ang pagsamba. Kapag ba importante, dapat hindi ka na magpe-prepare. Hindi po. Dapat anak, gabi pa lang, nakaayos na isusuot mo. Ang handog, dapat nakahanda na din. At dapat, hindi ka magpupuyat. Opo, Pa. Sorry po. Hindi ako sa'yo galit, anak, ha? Pinapaalalahanan lang kita. Tandaan mo yan kung tungkol sa pagsamba para matuwa ang Panginoong Diyos sa atin. Bakit nga ba tayo sumasamba? Anak, alam ko, malaki ka na. Kaya maiintindihan mo to. Ang pagsamba, ay nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya, kahit anong dumating sa ating problema, mga pagsubok, mga pinagdadaanan natin, kakayanin natin. Kasi magkakaroon tayo ng lakas galing sa Kanya. Si Maya, kapag malaki na rin siya, sabay na kayong sasamba, okay? Okay po. Anong gusto mong isuot bukas? Itong pink o itong white? Yung white po. Siya, matulog na tayo, maaga pa tayo bukas. Sige po. Good night po, Papa. Engineer Mon? Opo. Hindi pa po binibigay ni architect yung bagong design concept ng building Inaantay ko na lang naman po yung reply. Ganun po ba? Sige sir, mag-follow up na lang po ako. Okay sir. Ay nako. Dapat pag linggo walang work Magtatawag pa rin talaga siya no? Ano yan, Sam? Ay, sakto, nak. Halika dito. Tignan mo tong gawa ni Papa. Para sa'yo to, anak. Thank you po, Pa. Ang ganda po.
ka na. Sasamba. Apa, Papa? Gagaya ako kay Mama. Gagraduate at magiging engineer. Bagay na bagay talaga sa yung yellow, anak. Saka po yung pink, yung orange din, yung blue pa, and white. Teka. Yellow lang ang sinabi ko, ah. Yay! Tapos na po si Ate Sam! Bagay na bagay talaga sa inyo yung mga damit nyo, mga anak. Ang galing talaga sa fashion ni Papa. Siyempre po. Diba sabi mo dapat maayos ang damit namin kapag sumasamba? Ang galing, ah. Oh, tara na. Kailangan maaga na tayo lagi sa pagsamba. Para makakuha po ng ribbon ng pinakamaaga. Bonus na lang ang ribbon. Kailangan maaga tayo lagi sa pagsamba para... Makapag-pray! Ding, ding, ding! Correct! Kailangan inuuna natin lagi ang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos, anak. Para magkaroon ng lakas para harapin ang mga hamon sa buhay. Hamon? Ham po ba yun? Trials? Challenges? Search na lang natin mamaya, anak. Tara na. Oh, dala mo na ba lahat ng kailangan mo sa pagsamba? Para after nila Maya, makapasok ka na rin na maaga sa kapilya. Dala na po. Bata pa ako nun. Pero nakikita kong kahit pagod na si Papa, pinipilit pa rin niyang magawa ang lahat. Para lang maalagaan, asikaso kaming magkapatid. Sabi rin ng Papa ko, lahat ng problema, lahat ng pagsubok, kaya naming lampasan. Akala ko ganun lang kadali yun. Tita G, Ano, tara na? Saan kayo punta, Mami? Hatid ko lang si Ate Sam mo sa bahay ng klase. hindi na po tita. Ako na lang po. Kasi kailangan ko rin pong dumaan sa school. Magpapasa po ako ng project namin. School? Saturday. Sayang din po kasi. May plus points din po kasi kapag maaga namin na-submit. O sige, pero kung kailangan mo ako, sabihan mo lang ako ha. Yung nabanggit mo tungkol sa scholarship, kumusta na yun? Ayun po. Tatanong pa nga po ako sa advisor namin kung saan po pwede. Tita G, sa tingin mo ba kaya ko yun? Oo naman, ikaw pa ba? Basta ang importante, gawin mo lang yung best mo at Manalangin. Alis na po ako. ingat ka ha. Uwi na maaga. Nakaalis na pala si Sam, ate. Ganyan itsura mo. Totoo bang iisang dugo lang nananalaytay sa atin? Ay nako, sabi ko naman sa'yo, iba talaga yung pakiramdam ko sa kumpanyang yan. Nita, pabot nga nung pagkain pinatabi ko kanina. Okay lang, te. Kasi kahit hindi naman ako college graduate, pinagkatiwalaan nila ako ng trabahong pang-engineer. Kahit papano, natupad yung pangarap ko. Maayos din naman sila magpasweldo sa akin. Nagkataon lang talaga. Ayos. Nade-delay nga yung sahod nyo, tapos ganyan pa ginagawa nila sa'yo. Nako, huwag na nga natin sila pag-usapan. Lalo lang akong naiinis sa kanila. Thank you. Kumain ka muna. Salamat, Nita. Mami, sabi ni Daddy, sabi ko sa'yo, kain na po ako. Ano gusto mong merienda? Kanin tsaka ulam po. Ha? Makakain mo lang ng lunch, ah. Merienda po. Oh, takaw naman ng anak ko. Baka mga yayat ka niyan, ha? Kunin ko lang pagkain mo. Tita G! Help us out!
Ano na namang makabuluhang bagay ang pinagtatalunan yung dalawa? Wait lang. Hindi mo makita sa frame eh. Kaharang-harang. Wait. Yung adobo. At mas masarap sa adobo? Yung tuyo o yung masabaw? O ito yung mga bata, hindi nagsisinungaling yan eh. Sige, sige. Ikaw, Seb, anong gusto mo sa adobo? Paborito po sinigang. Usapan natin adobo. Mami, parang ayaw ko na po. Ang dami pa niyan, Seb. Huwag ganyan, ha? Hindi po, parang ayaw ko na pong hindi kanin tsaka ulam merienda ko po. Oh, kayong dalawa. Buti hindi adobong manok o baboy ang pinagtatalunan nyo. Naku, hindi na dapat pinagtatalunan yan. Alam naman nating lahat na adobong baboy dapat yung national dish. Pilipinas, di ba? Baboy. Di ba dapat manok yun? Tama si Sebi. Sinigang. Sinigang ang national dish natin. Anong sinabi mo? Ay, nako. Gugulo nyo kausap. Tara na nga, Seb. Babay ka na sa mga tito mo. Bye po. Bye, Semi. Oh, Mil. Ba't pala andito ka? Tsaka, ba't ang dumi-dumi mo? Nagigitata ka nga, Emil. Baho mo pa. Saan ka galing? Suma-sideline kasi ako. Naghahanap ako ng bagong trabaho. Baka may alam kayo. Kahit ano, okay lang sa akin. Teka lang, tatanggal ka? Akala ko ba okay ka dun sa tatrabahuhan mo? Anong nangyari? Oo. Hanggang katapusan na lang ako. May dandansi daw. Bago kasi management. Sabi pa ng isang nakausap ko, yung gusto raw ipalit dun sa posisyon ko, engineer. Ano bang laban ko dun? Hindi nga ako nakagraduate ng college. Wala ka bang balak mag-aral ulit, Emil? Meron naman, kung kaya. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang, mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Lalo ngayon, pag natanggal na ako dito sa trabaho ko, kailangan kong habulin yung kinikita ko ngayon. Para makaipon. Si Sam, magka-college na. Si Maya, mag-aaral na rin. Gusto ko lang makagraduate sila. Pangarap ko kaya na makatungtong sila sa stage. Lagi kong ini-imagine yun. Kaya, ang OA nyo. Maya, nagugutom na ako. Thank you. Bakit ka sad? Masaya bang may mommy, Seb? Oo, nalagaan ako lagi ni Mami. Niluto ang favorite food ko. At bibili ng juice. Buti ka pa, may Mami. May daddy ka rin na lagi naghahatid sa'yo sa school tsaka sa pagsamba. San Mami mo? Tito Emil? Diyan lang naman siya lagi. Si Papa? Busy lagi sa work. Wala na si Mama. Nasaan siya? He died because he got sick, Sebi. Are you sad? Konti. But sabi ni Papa, natapos niya ang kanyang takbuhin. She had a good life with us. But baby pa ako, kaya hindi ko na maalala. Huh? Why did she run away? Ha? Sabi mo takbo siya. No, not takbo. Takbuhin. Naalala ko na. Narinig ko na yung sinabi mo. Matutulog agad sa house namin? Sana matagal. Baka. Busy pa rin si Papa, sabi ni Ate Sam. Yay! Maya, dito muna kayo kay Tita G ha. Susunduin ko rin naman kayo mamayang gabi. Hello sa magaganda kong pamangkin. Sam, tara na. Kaya na tayong breakfast. Mga anak, pasensya na ha. Kailangan ko muna umalis.
Papa, kailangan niyo ba talaga ng maraming trabaho? Para sa inyo ni Maya lahat to, anak. Kailangan natin mapaghandaan ang pag-aaral ninyo. Kaya kahit anong trabaho, kakayanin ng Papa. Maya, gising ka na, sasamba tayo. Gising ka na, di tayo pwede malit sa pagsamba. Saan si Papa? Kakaalis niya lang eh. Sabi Sam dumagalit sa atin. Sabi ni Papa, sasamahan niya akong sumamba ngayon. Nag-promise siya. Selby, wait ka muna sa sala ha. Mag-aayos ng si Maya. Okay, ate. Oh, Maya, liligo ka na. Gaayos ka pa. Diba? Kailangan, lagi tayong maaga tsaka maayos sa pagsamba. Sabi ng papa ko, saya siya. Pero, ramdam naming magkapatid na malungkot siya. Na mag-isa niyang kinakaya ang lahat. Sam, nag-apply ka rin ng scholarship. Bakit daw po kayong makausap ng teacher ni Maya? Bakit daw? Maya? Ang galing-galing naman ng anak ko! Ano daw po, sabi pa? With honors ka raw, anak. Ang galing naman ng maymay namin. Makakapunta ka pa? Aba, oo naman. Napakahalagang araw nun. Hindi pwedeng mawala ako. Promise pa? Promise. Maya, sorry ha. Hindi makakapunta si Papa. May work kasi siya. Umiyak pa rin? Hindi raw kasi makaalis si Papa mo. Naipit kasi siya eh. Di ba, bago lang siya sa trabaho? Maganda ang pasweldo, kaso strict sila sa leaves. Di pa makadiskarte. Naintindihan ko naman po siya, tita. Sadyang nag-expect lang po si Maya kasi sabi niya pupunta siya eh. Sabi ni Mami, malungkot ka raw dahil wala si Tito Amel kanina. Sabi niya, pupunta siya. Nag-promise siya. Nasa work siya eh. Sana hindi na lang siya nag-promise. Galit ka ba sa kanya? Alam ko naman na important ang work niya. Kasi para sa amin yun eh. Sad lang din ako. Kasi si Ate Sam lang saka ako lang ang magkasama. Minsan, nasa bahay niyo kami. Bakit hindi makapagbigay kahit konting time si Papa sa amin? Minsan pa, kapag nagkakwento ako sa kanya, hindi siya nakikinig. Gusto mo mag-pray? Sabi ng daddy ko, kapag sad ako, o kaya, I don't understand what's happening, I should pray. Seb, let's go. Mil, marami kang dapat ibawi sa mga bata. Baka nakakalimutan mo, hindi pa tapos ang pagiging magulang natin sa kanila.
Dahil lang sa nakakapag-provide tayo sa mga bata. Dapat alam natin kung anong nangyayari sa kanila sa bahay. Sa labas. Dapat alam mo kung anong nangyayari sa kanila. Anong nararamdaman nila. We're very sorry, Mr. Bautista. We did our best. Here's your little girl. Hi, Maya! Ako to, si Ate Sam. Papa, ate po si Mama. Maya, sorry ha. Hindi nakapunta ang papa. Hindi kasi ako pinayagan umalis dun sa bago kong work. Babawi ako sa'yo, anak ha. Gusto mo kumain tayo sa labas ngayon? Lagi ka na lang po, wala pa. Bakit yung mga classmates ko? May mama. May papa. Bakit ako? Wala na po akong mama. Wala pang papa. Maya! Lagi mo po sinasabi na pupunta ka sa school. Ihahatid mo po ako. Sabi mo pa, sasamahan mo ako sumamba. Wala ka naman. Lagi na lang po si Ate Sam at Tita G ang pumupunta. Sabi mo, maglalaro tayo nung Sunday. Kami lang ni Sebi ang nag-play. Maya, tama ba yung ginawa mo kay Papa? Tama ba na sumagot ka ng ganun sa kanya? Ginagawa ni Papa ang lahat para mabigyan tayo ng maayos na buhay tapos sasagot ka ng pabalang sa kanya? Hindi maganda yan, ha? Isipin mo nang mabuti itong mga sinasabi ko. Hindi ako galit dahil lang sa inis ko sa'yo. Gusto ko lang naman maintindihan mo na mali yung ginawa mo. Makita mo, effort ni Papa para sa atin. Bakit ako ang mali, ate? Si Papa ang nag-promise na sasama siya sa recognition day. Tapos hindi siya pumunta. Sa pagsamba pa. Sabi niya, ihahatid niya ako. Sasamahan niya ako. Nag-promise siya. Lagi-lagi na lang. Narinig mo naman, di ba? Sabi ni Papa, hindi siya makaalis dahil sa bago niyang work. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo, kailangan ni Papa ng maraming work kasi natanggal siya sa dati niyang company. Hindi na niya kailangan gawin yun ngayon. Kasi natanggap na siya sa bagong company. Maganda pa. Para sa atin din yun. Para may pambili tayo ng pagkain. May pambayad tayo sa school ko. Sa school mo. May pambili tayo ng magagandang gamit. Kailangan lang natin siyang intindihin. Dito naman ako lagi para sa'yo eh. Pero hindi ka naman parent, ate. Gusto ko lang naman siyang makasama. Love na love ko si Papa. Pero bakit ganun, ate? Mga anak,
Pasensya na kayo. Mali na hindi ako naging open sa inyo. Hindi ko alam. Mali na pala yung mga pagtatago ko na nangyayari sa akin. Sa atin. Mas lalo kayong nahihirapan sa ginagawa ko. Sam, anak, pasensya na ha. Sinalo mo pa yung responsibilidad ko bilang magulang. Hindi ko dapat yun ginagawa sa'yo. Maya, magiging open na si Papa simula ngayon. Lahat-lahat, pag-uusapan natin. Simula ngayon, kapag may promise si Papa, sisiguraduhin ko, matutupad yun. Mahal naman yung mga anak. Sorry po, Papa. Pa, tignan mo. Best in arts ako. Aba, manang-mana ka talaga sa pinagmanahan. Thank you, Pa. Pa! Nakakuha ko scholarship! Ang gagaling talaga ng mga anak ko. Tinuro niya sa amin na unahin ang maglingkod at sumamba sa Panginoong Diyos. Na ito ang magiging lakas namin para harapin ang masasamang nangyayari sa mundo. Harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya alam ko na lahat ng pinagdadaanan at pagdaraanan namin, mapagtatagumpayan namin. Isang napakalaking biyaya ang makapagtapos ako ngayon sa tulong ng aking pamilya, sa tulong ng aking papa, at sa bunso naming si Maya. I want to congratulate all my fellow graduates again, and most especially si Papa. Nakasama kong magtapos ngayong araw. Dahil sa nakakuha ako ng scholarship, lahat ng inipon niya para sa tuition ko, siya ang gumamit. Pinang-aral niya. Finally, Pa, Maya, ito na ang pangarap natin. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Magtiwala tayo.